So, for example, ayan, nakalagin na ako. Tapos, ito yung resume na sinend ko lang sa sarili ko. Pero, syempre, para mapakita ko sa'yo. So, ayan, merong dalawang document na naka-attach dun sa email. Itong isa, Word yan. Pag ganyan ang nakita mo, Word document yan. Pag naka-blue. Usually, ganito yung itsura. Ganyan. Word document yan. Kaya yan yung tinatanong ko sa'yo kung Word file ba siya. Kapag naman PDF, ito medyo mahirap i-edit to. Kasi naka-ano yan, parang naka-fix yan eh. Dapat i-convert mo muna yung file to document para ma-edit mo. So, for example, ito, i-assume ko na lang na Word document yung meron ka. So, open mo yan. Okay, so nag-download siya. Nakita mo. So, Word document yan. So, binuksan ko kung click ko. There. So, ayan na. Pag nakita mo nagbi-blink yan, ibig sabihin pwede mo siyang i-edit, obviously. So, kung gusto mong i-type, ano, basta i-ano mo lang, ganyan mo lang, bahala ka na kung anong gusto mong gawin. So, kunyari, basta type ka na lang. Kung gusto mong dagdagan ng kung anong information, type mo. Ano bang maganda dito? Kunyari, phone number, landline, number. So, dagdagan mo. Lagyan mo ng phone number dyan. Pero ako kasi wala eh. So, yan na lang. Tapos, so, yan. Tapos, pag nakapag-add ka na ng mga information dyan, edi, i-save mo na. So, save. Control save. Ay, ito. Click mo yan. Tapos, save. Yan. Ito yun, nag-save na siya. Pero kung gusto mong ibang name nung document, isi-save as mo. Save as Word document. Tapos, edit mo yung pangalan. Kung medyo, ibahin mo yung pangalan para hindi ka malito kung ano yung bagong document. Tapos, i-save mo. Pero ako, hindi ko na isi-save kasi meron na ako niyang document na yan. So, cancel ko yung akin. Tapos, ayan. Dahil tapos na ako mag-edit, close ko na siya. Ayan. Tapos, well, paano pagka naka-PDF? Anong itsura ng naka-PDF? Yung sinend ko, yung pinakita ko sa video sa'yo kanina. PDF file yun. Kaya ako siya pini-PDF file kasi may times na pag sinend ko siya sa iba, pag iba yung Windows niya, yung Office niya, naiiba yung format, naiiba yung itsura ng file ko. So, kaya ako, pini-PDF ko. So, ayan. Na-download ko na. So, ayan yung PDF. So, paano mo ngayon yan i-edit? Ano mo pa, dapat meron kang file converter. So, sa akin, wait lang. Medyo nag-ahang pa siya. Kamali ko, huwag ka maingay. Nag-record nga ako. Tapos, ayaw gumana. Wait lang. Hang pa siya, hang. Ayun. So, kung kunyari, ganyan nga. Yan, ganyan makikita mo PDF yan. Pag ganyan, silip ka dyan kung merong converter. Wala. Save as. Ayan. Word or Excel online. Pwede. Siguro. Tingnan natin. Magamit ako There.
So, convert mo lang. Click mo to, convert. Well, unfortunately, hindi ito pwede kasi ano siya, what do you call it? Parang kailangan ka pang mag-sign up. So, ayoko niyan. So, para ma-convert ko yan, hanap ako sa Google. Ng PDF pala. PDF to Word. Converter. Ayan. Ayun, pwede ka dyan. Tapos, ayan. So, choose a file. Choose mo yung file na i-edit mo. Dapat naka-PDF siya, of course. Ayan. Pag ganyan itsura, ibig sabihin, PDF yan eh. Ito naman, hindi. Ayan. So, ito kunyari, example, yan ha, PDF yan. Basta makita mo yung Acrobat na yan. Adobe yan. So, open. Tapos, convert. Click mo lang yan. Sige, nakalagay PDF to Word. Ayan, medyo matagal kasi large document ata yung kino-convert ko. Ayan, basta pagkatapos niyan, may lalabas na yan dyan na, na isi-save mo siya. So, pag sinave mo, save mo sa, save mo sa, sa laptop mo, sa computer mo. Tapos, dapat, yung PDF na yan, imbis na ganito, yung itsura niya, magiging ganito na siya. Paglabas niyan, pwede mo na siyang i-edit. Ayan, ganyan. Makakapag-type ka na. Kasi Word na siya eh. Basta pag PDF, mahirap i-edit yan pag ganyan yung itsura. Pero pag nakaganito na siya, ayan. So, syempre, makakapag-type ka na dyan. Yun lang. So, hindi ko na ito hihintayin matapos kasi malaki yata yung file. So, never mind. That's all.